At ngayon po makakapanayam natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, kamusta po so far yung pagbubukas ng ating botohan? Magandang umaga po, Sir Vicky, Sir Igan at Sir Ato. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Tama po kayo, eksaktong alas 5 ng umaga ngayong araw na ito. Nagsimula na sa buong bansa yung pagpapaboto natin sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao. Inaasahan po natin 12 milyon na mga senior citizens ang boboto ngayong umaga, 5 to 7, at 530,000 more or less na mga PWDs at siyempre meron din na mga nagdadalang tao. Natutuwa tayo sapagkat dinagsana kaagad ang bawat presinto ng mga nakatatanda at may kapansanan, lalo po dito sa probinsya, sapagkat lalo yung mga nagbubukid o yung mga nagtatrabaho po sa kanilang mga bukirin ay bumoboto po na maaga. Kanina po ang isa sa mga kauna-unahang bumoto dito sa barangay, sa elementary school na ating pong pinuntahan dito sa Silang Cavite ay yung isang may kapansanan sa puso. And sabi nga niya, napakaganda at napakabilis ng pagboto po niya. At inaasahan po natin yan sa buong bansa, Igan, Ma'am Vicky at Sir Atom. At sana nga, i-avail ng mga kababayan nating miyembro ng vulnerable sector yung exclusive na oras na ito. Bagamat, pwede naman silang bumoto ng 7 to 7 pa rin at may priority lane pa rin tayo para sa kanila. Chairman Garcia, may tanong po ako. Di ba bawal sa mga polling precinct itong mga cellphone, bawal kumuha ng mga picture ng ating mga balota. Pero ang question ko po, pwede bang magpasok ng cellphone para yun ang gawin nating kodigo sa mga iboboto natin? Ma'am Vicky, yes, pwede po tayo magdala ng cellphones. Wala po tayong patakaran na pinagbabawal natin ang mga cellphone sa loob ng presinto. Kaya lang, tama po yung sinabi nyo, pwede pong gamitin na naandyan yung kodigo natin kung wala tayong dalang voters information sheet o kahit na anong papel na nagsasabi na ito mga boboto natin. Subalit, ang ating po mga kababayan, iwasan na lang po magpicture. Doon pa magpe-Facebook o kaya nang pipicturan yung nangyayari sa loob ng presinto. Meron po ng mga kababayan natin na ayaw ng ginagawa natin yan. O kaya naman, baka kayo po ay ma-report o ma-question mismo ng watcher na naandyan sa loob ng presinto. Chairman Garcia, kanina may in-announce kayo na good news para sa mga senior citizen. Pwede nyo expound yon yung mas maginhawa para sa kanilang bumoto dahil pwede na silang mag-avail ng Grab. Totoo ba yun? Opo, libre po yung Grab transport ng alas 5 hanggang alas 7. Lalo na medyo sasakay pa tayo ng konti kaysa maglalakad. Libre po yan sa buong Pilipinas. At yan po'y kasama sa pinirmahan natin maliban doon sa Voters Education Program. Yung pong mga may kasamang mga assistor, pwede na rin pong bumoto yung assistors nila nang hindi na magbabalikan. Kasama, basta ba yung assistor ay botante rin ng polling place kung saan bumoboto yung nakatatanda o may kapansanan. Pero yung assistor po nila, pwede ba magboto sa kasama ng senior citizen o kailangan mag-iba sila ng precinct? Depende kung saan sila naka-assign. Kung saan po sila naka-assign, doon pa rin po sila boboto. Basta ba, unahin muna nila makatapos yung pong nakatatanda. Total naman, lalo sa mga areas na nandyan yung ating mga priority polling precincts, may mga upuan, komportable naman yung mga kinalalagyan ng mga nakatatanda natin. Siyempre, unahin muna natin yung pagboto nila. Tapos tsaka na, yung susunod naman, yung mga assistor. Pero usually po, Ma'am Vicky, kapag sila ay kasama nung nakatatanda, kamag-anak, usually, yung kanilang presinto, parehas na rin nung presinto nung miyembro ng vulnerable sector natin na yan. Chairman, may initial report na ba kayo sa posibilidad ng foreign interference sa eleksyon? Dahil merong 11 individual, ang bitbit halos kalahating bilyong piso sa Mactan International Airport sa Cebu, papuntang Maynila. Pwede bang ibahagi sa inyo mga nakuha nyo impormasyon, Chairman, kung ito'y may kaugnayan sa eleksyon? Gusto nga nating alamin, Igan, pinapatanong natin sa PNP, kung base sa kanilang investigasyon, yan ba ay may relasyon sa pamimili ng boto? Gagamitin ba yan sa vote buying o kung ano paman? Siyempre, hindi na po yun naituloy dahil nga nasa kote kaagad sila, naaresto sila. Pero tinitingnan din natin, ginamit ba ang ating kasino o mga kasino sa buong bansa upang mas makapag-withdraw ng pera, hindi makikita ng mga bangko at wala yung tinatawag na anti-money laundering na regulasyon natin. Yan ang isang bagay na kinakailangan maimbestigahan natin. Pero yung foreign intervention sa kasalukuyan, Igan, wala pa tayo masyadong nakikita napapatunayan, maliban na lang doon sa massive disinformation o misinformation na ginagawa po sa ating electoral process sa integridad ng ating halalan.
Maraming salamat, Chairman. Salamat din sa panalangin na pinadala mo. Yun ang una kong ginawa kanina bago kami nagtrabaho rito. Chairman George Elwin Garcia ng Maraming COMELEC. salamat. Good luck po. Ingat kayo. Talaga? Silipin natin ang sitwasyon sa isang voting center sa Pasig. Mag-uulat live si Mariz Umali. Mariz! Yes, magandang umaga. Nandito nga tayo ngayon sa Nagpayong Elementary School. Isa ito sa may pinakamaraming mga registered voters dito sa Pasig. Katunayan, mahigit 46,000 yung registered voters dito. At napakaaga pa lang kanina, bago pa lang mag-alas 5, may mga mga 4 a.m. pa lang ay talagang pumunta na rito para pumila. At karamihan talaga rito, hindi lang yung mga senior citizens o yung mga vulnerable sectors, pati yung mga regular voters na alas 7 pa dapat boboto ay pumila na rin dito. Pero ang nakakatuwa rito, Atom, walang patid talaga yung pagdating hanggang sa ngayon ng mga vulnerable sector at makikita natin na sunod-sunod yung mga dumating na mga naka-wheelchair. Kabilang na yung isa sa pinakamatanda sa mga inabutan namin dito na edad 94 years old. Halos hindi na nga niya kami marinig. Naka-wheelchair pero talagang isa siya sa pinakamaagang dumating dito. Meron ding isa na naka-wheelchair, hindi na siya makalakad dahil masakit talaga yung balakang, na aksidente siya, nagka-fracture yung balakang niya at nagka-arthritis pa. Meron din na mga na-aksidente nung isang buwan. At bukod sa kanila, napakarami pang ibang mga naka-wheelchair dito na talagang makikita mo na hindi nila ininda yung maagang oras na pagpunta rito at gusto raw nila talagang makaboto, marinig yung kanilang boses, makakontribute sa pagluluklok ng mahuhusay na mga lider sa ating gobyerno. Pero hindi naman din talaga lahat naging very smooth, no? Kasi merong lumapit sa atin na hindi niya mahanap yung kanyang pangalan dun sa presinto na 1036. Sabi niya, itong si Nanay Josefina Hakar, 63 years old, tuwing eleksyon, bumoboto siya. Pero nagtataka siya kung bakit kahit alam niya na yung presinto niya, pagpunta niya doon sa mismong precinct, ay hindi naman makita yung kanyang pangalan. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaboto. No? Ilan lamang yan sa mga problema rito. Pero yung mga vulnerable sector naman na hindi makaakyat doon sa kanilang mga sariling presinto, ay pumupunta lang dito. May mga inilaan ng mga kwarto dito sa first floor para doon sila bumoto. Pero hindi na maitatransmit or maipapasok agad yung kanilang mga ballot box doon sa mismong mga machines kasi iaakyat pa yan isa-isa ng mga electoral board, no, para ipasok doon sa mga makina. Dahil yung mga kwarto rito sa baba ay walang mga makina rito. Pero talagang nilaan sila para doon sa mga, kumbaga, priority polling place, yung mga vulnerable sector na hindi na makakaakyat doon sa kanilang mga presinto, doon na lamang bumoboto. Hanggang sa mga sandaling ito, makikita ninyo sa aking gilid dito, sa aking likuran, no, napakarami yung mga pumupunta at nagpapatulong doon sa assistance dahil nga hindi nila mahanap yung kanilang mga presinto. Ito po yung mga senior citizens, mga may kapansanan at may ilang mga buntis na hanggang ngayon hindi pa rin po nila nakikita yung kanilang mga pangalan sa mga kanilang mga presinto. At gaya nga nang nabanggit ko lang din na sa labas po dito ng eskwelahan, hindi pa sila pinapapasok dahil 7 a.m. pa nakatakda yung oras ng pagboto ng mga regular na mga voters. Pero sa mga sandaling ito, Atom, ay mahaba na rin yung pila sa labas ng mga regular voters dahil anila dito raw sa Nagpayong Elementary School ay talagang pahirapan daw po talaga yung pagboto sa haba ng pila sa dami ng mga bumoboto. Gaya nga ng binanggit ko, more than 46,000 yung registered voters dito. So lahat yan dadagsa ngayong araw and normally dito po sa Pasig, which is the 8th vote-rich na city sa buong Pilipinas, no, at number 5 sa buong NCR, ay normally nasa 85% yung voter turnout nito. Kaya talagang marami yung mga pumupunta rito. So mamaya, patuloy tayo magbibigay ng mga karagdagang mga updates dito pa rin sa Pasig. Sa ngayon, yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Nagpayong Elementary School. Ako po si Mariz Umali ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Atom? Maraming salamat, Mariz Umali.
At makibalita naman tayo sa Laguna, kung saan unang pumila ang 70 taong gulang na botante. Mag-uulat live mula sa Cabuyao, Laguna, si Mav Gonzales. Mav, kamusta na dyan? Tuloy-tuloy pa rin nga yung pagboto ng mga vulnerable sectors dito sa Mamatid Elementary School sa Cabuyao, Laguna. Ito yung pinakamalaking presinto dito sa Laguna, over 28,000 yung mga botante rito. Pero ito kasing school na ito, nung nakaraang eleksyon ay 38,000 yung mga botante. Ngayon, hinati-hati ito dun sa tatlong paaralan, yung Mamatid Elementary School, yung National High School, pati ang Senior High School. Kaya medyo nagiging pahirapan ngayon yung paghanap ng mga botante natin, lalo na ng mga lola at lolo dun sa mga pangalan nila. Dahil yung ibang mga presinto na nakasanayan nila na dito sila bumoboto, nalipat sa ibang school. Meron namang mga help desk na nandito, merong PPCRV, nandito rin yung mga guro natin para tumulong dun sa mga lolo at lola natin. Inaasahan natin na mamayang alas 7 ng umaga ay talagang dadagsa na yung bulto ng mga botante rito. Sa ngayon, actually, meron ng pila dun sa labas ng mga classroom para dun sa mga gustong bumoto. Pero yun nga, ang nagiging issue pa lang naman dito ay yung paghahanap ng mga pangalan nila dahil merong mga botante na nalipat na ng school kung saan sila boboto. Yan muna ang latest mula dito sa Laguna.